Mabubulok na nga ako sa bahay kaya naman tara, samahan nyo naman kami ng kapatid ko papunta sa Naga. Umuulan habang nagbo-voice over ako kaya pagpasensyahan nyo na kung maingay. Bandang 9:30 na kami umalis dyan ng kapatid ko kasi nag-almusal muna kami sa bahay para tipid. Hala, nagko-report. Bali sa tapat na lang namin kami nag-antay ng jeep kasi may dumadaan naman pero nagsastop pa sa kanto para mag-antay pa ng ibang pasahero. Hindi naman kami kalayuan dito kaya naman maya-maya pa andito na kami. Sinama ko na nga din tong bunso naming kapatid kasi sobrang kulit, gusto niya daw sumama. Sabi ko nga wag na kasi may bibilhin lang naman ako kaya saglit lang pero sabi niya okay lang daw. Gusto pa nga din sumama nung iba ko pang mga kapatid, akala siguro maggagala kami. Banda dito pala naglalakad na kami papunta sa market kasi medyo may distansya din. Maya-maya pa nga ay andito na ako sa palaging binibilhan ni Lola. Inutusan kasi ako bumili ng peanut at ng iba niya pang gagamitin para sa pagpi-peanut butter. Kagaya ng sinabi ko sa inyo before, gumagawa kasi si Lola ng peanut butter and then dinidisplay niya sa mga store. Matagal-tagal niya na nga din tong ginagawa, natatandaan ko kahit mga bata pa kami. Halos kompleto na nga rin dito, kaya dito ko na naisipan bumili. Sabi ko nga dito sa kapatid ko, wag siyang alis ng alis kasi baka kunin siya ng masamang tao. Madami pa naman ngayon yung mga batang nawawala, pati na rin yung mga matatanda. Halos nabili ko naman lahat ng kailangan ko doon kaso wala silang butter, kaya bumili ako sa iba. Ganyan naman kasi kayo, pag wala sa kanya, hahanapin sa iba. Naaalala ko nga dito sa market na to nung namamalengke kami ni Lola nung bata pa ako ng madaling araw, mga 2 AM or 3 AM. Namamalengke kami ng maaga kasi nagtitinda siya ng mga ulam at pati na din ng almusal. Pinabili din pala ako ni Lola ng mga tigbe-20 na Clorox, yung mga naka-stapler sa papel. Bumili din ako ng eco bag kasi hindi ko carry yung bigat ng mga dala ko. Mahirap pala pag wala kang kasamang taga-buhat. Hindi tayo Disney princess for today's video. Bumili lang din ako ng tinapay dito sa Pugon, New York. Sa ngayon, ito pa lang yung New York na afford ko. New York Bakery. Masasarap nga din yung tinapay nila dito, lalo na yung pandesal. Slice bread lang naman pinabili sa akin ni Lola, kaya umalis naman kami agad. Nagreklamo na nga tong kapatid ko kasi pagod na daw siya. Hindi naman kasi pinipilit sumama eh. Kaya naman bilang ate na may soft-hearted na puso, naisipan kong i-Jollibee muna siya. Sinabihan ko na nga siya nung nasa bahay pa lang kami na hindi kami magjo-Jollibee. Kaya naman nung pumasok kami natuwa siya. Ang saya talaga maging bata kasi simpleng ganito lang, tuwang-tuwa na. Alam ko din naman yung feeling na ganyan kasi duman din ako sa pagkabata. Mabuti na nga lang din at wala masyadong tao kahit magtatanghali na. Kaya naman pagka-order ko, naghanap muna kami ng available na upuan. Sabi ko nga sa kapatid ko doon na lang sa taas. Nung bata pa kasi ako, gusto ko din sa taas para kita yung mga nasa labas. Iniwan ko na lang din muna siya doon kasi mabigat yung bit-bit ko. Medyo matagal-tagal nga na-serve yung sa akin, mas nauna pa yung mga kasunod ko. Sinama ko din pala yun si Knightley kasi nung Friday na disgrasya yun, nung umalis kami nila mama and ni Gia. Nakaalis na kami tapos na disgrasya siya. Tumakbo daw kasi sila papasok sa gate kaya nadapa. Tapos nabutas yung noo kaya kinailangan tahiin. Magkamahal-mahal din pala yung karayom na pinabili sa amin tapos mahirap hanapin, sa BMC pa ako nakabili. Tapos wala sa ibang mga pharmacy. Sa kagaya ko nga na mahina ang loob, hindi ko talaga kaya tignan kapag may nadisgrasya tapos dumudugo. Kahit nga sa mga ospital, hindi ako dun sanay, kaso sa pabalik-balik ko dun nasanay na din. Tinahinga yung noo ni Knightley kaya iyak ng iyak. Kaya inuwian ko yun ng pagkain para pagtapos magpatahi may pampalubag loob. Sabi pa nga hindi daw siya magpapatahi sa noo kasi hindi naman daw siya damit. Sabi nga din ng tita ko magpapatahi daw si Knightley basta walang karayo. Sobrang relate nga ako sa kanya kasi bata pa lang ako, takot na talaga ako sa karayom. Naalala ko pa nga noon every bakasyon may nagbabahay-bahay na nurse galing sa barangay tapos tinuturukan yung mga bata. Yun talaga yung kahinaan ko noon every bakasyon kasi alam ko may magbabahay-bahay na naman para magturok. Ewan ko ngayon kung bakit wala na nun. One time nga nun tuwang-tuwa ako nung di nila ako naturukan kasi may lagnat ako. Minsan nga din inuuto ako nila mama kunyari may pupuntahan tapos dadalhin pala ako sa center para paturukan. No choice ako, sisigaw na lang kaya habang tinuturukan ang daming nakahawak sa akin. Anyways, kumakain na din pala kami dyan. Ewan ko, pero mas fan ako ng McDo. Pero dito kami pumunta sa Jollibee kasi may kasama akong bata. You know, mas gusto ng mga bata ang Jollibee. Pero okay lang yan, no need to compare kasi pareho naman sila unhealthy foods. Maya-maya pa nga, tapos na din kami kumain kaya lumabas na kami. Gusto ko pa nga sana to paglaruin sa arcade, kaso hassle kasi may bit-bit ako. Gusto ko kasi yung comfortable ako gumalaw, kaya sa isip ko, next time na lang. Sabi ko nga sa kanya, dito lang sa tabi ko, humawak lang sa akin kasi baka bigla siyang hablutin. Nakakatakot kasi yung mga
nagpa-post ngayon na madaming nawawala. Pagkalabas namin dyan, may dumaan din agad na jeep papunta sa terminal. And after nan, sumakay ulit kami ng jeep pa uwi. Bandang 11:30 nga din, nakauwi na kami. Kaya hanggang dito na lang tatapusin ko na yung vlog. Kung nakaabot ka dito sa last part, thank you so much for watching. See you on my next mini vlog.